naman na talagang gusto mag-secure kay BP Sara, yun lang ang mga retired generals, retired colonels. May mga grupo yun. Security Vice President. Mali yung hindi mo bibigyan ng budget ang Office of the Vice President. Lahat dapat yan doon. Kasi mayroong mga ginagawa ang opisina ng Vice Presidente na hindi nagawa ng mga nakaraan. Like for instance, establishing satellite offices of the Vice President all over the country. Bago yon. At maganda yon. Kasi nilalapit mo yung opisina ng Vice Presidente sa mga kababayan natin. Na-announce na ba ng INC kung anong araw yung kanilang gagawin na kanilang i-organize na rally? Palagay ko, hindi nila, walang ibibito dyan kasi unang-una, yung proposed budget, ginawa nila yan. At wala namang binago dyan eh. Wala akong nakitang binago. Ang nabago lang dyan, yung budget ng opisina ng Vice Presidente. Walang budget ng PhilHealth, Attorney Sal. Walang budget ng PhilHealth? Wala silang ibibigay na subsidy this year for the 2025. Bakit naman? Yan ang mali. O yan ang ibito. Dito mo kasi yung PhilHealth nga nagbibigay ng ayuda sa mga kababayan nating may hirap. Kailangan, lalong-lalo na yung mga may sakit. Kailangan ng medisina, kailangan ng ospital, kailangan ng rehabilitation. Yun ang dapat bigyan ng maraming pera para matustusan ang pangangailangan ng mga kababayan natin. Yun ang highlights sa 2025 budget, Attorney Sal. Walang subsidy ang PhilHealth, na-retain yung AKAP sa General Appropriations Act at yung unprogrammed funds, tumataginting ng 531.66 billion pesos sa Attorney Sal. Kailangan nila sa eleksyon, kaya may AKAP, may unprogrammed yun. Ganyan ang gagamitin nila. Nako. Attorney Sal, maraming... wala pa bang nababanggit yung rally ng INC? Kailan na ba yun? I'm not sure eh. Wala pa akong nababalitaan na araw. But let me check, Attorney Sal, kung na-announce na ba ng INC kung anong araw yung kanilang gagawin na kanilang i-organize na rally. Pero still on the issue sa budget, Attorney Sal, mananatili yung 733 million budget o nasa 1.3 billion na pesos ang natanggal doon sa budget ng Office of the Vice President. 1.3 ang natanggal na budget niya for 2025, Attorney Sal. Si Inday Sara naman di ba sabi na, tanggalin niya kung gusto niya. I can do without. Marami naman tutulong sa kanya. Maraming mga nagbibigay ng suporta sa kanya. Pero mali yung hindi mo bibigyan ng budget ang Office of the Vice President. Lahat dapat yan doon. Kasi mayroong mga ginagawa ang opisina ng Vice Presidente na hindi nagawa ng mga nakaraan. Like for instance, establishing satellite offices of the Vice President all over the country. Bago yon. At maganda yon. Kasi nilalapit mo yung opisina ng Vice Presidente sa mga kababayan natin. At mas madaling lapitan si BP Sara kasi doon sa ibang mga ahensya. Kaya sinasabi na, ba't ba binibigyan mo ng pera para sa trabaho ng DSWD? Totoo yun, but iba yung, alam niyo sa DSWD, kahit na nandiyan si Secretary Rex, hindi lang naman, buti sana kung siya mismo ang nagpapatakbo ng buong, siyempre meron siyang mga subordinates sa baba. Hindi naman pa pwedeng siya lang eh. Kailangan i-repair niya sa iba. Kung minsan mababagal, kung minsan naman, corrupt. Kaya kailangan meron pang isang ahensya na pag nagkulang doon sa isang ahensya na supposed to be, yun ang kanyang mandato, nandyan, umaalalay naman yung isa. Hindi na pumalag, Attorney Sal, ang Senado na maisali sa 2025 national budget ang ayuda para sa kapos. Yung AKAP daw ay para makapunta sa iba't ibang lugar sa Pilipinas para i-promote yung People's Initiative. Do you think, Attorney Sal, sa 2025, after ng midterm election, ipupush pa nila yung People's Initiative? Yung agenda nila, pero layon. Pero itong AKAP neto, kaya sila pumayag. Dahil magagamit din nila. Dati-dati hindi.
Pero meron silang 6 billion. Yung kabila, yung House, meron 21 billion. O, di makakatulong yan sa mga re-electionista. Yung naging issue on the transfer of funds, nasa Korte Suprema na yan. Pero kung ako tatanungin nyo, okay na sa akin na yung pag-transfer, kasi yung naman transfer, inilagay sa National Treasury. So, hindi naman napunta sa bulsa. Okay lang na ibalik mo sa National Treasury, pero isama mo, pwede mo naman ibalik uli sa PhilHealth pagdating ng second budget, yung budget for next year, di ibalik mo yung kasi hindi nga nagastos Ang hindi ko talaga maintindihan, bakit? Hindi nila nagagastos yung perang nakalaan para sa mga kababayan natin. Ibig sabihin, mahina yung namamahala. Mahina. Kailangan palitan ang mga administrador ng PhilHealth. Nandiyan na nga ang pera Hindi pa nila magastos. Natatawa na lang ako dyan. At, Una, Ana, yung sinusumpi na nila, parang they're just wasting their time. Hindi kailangan pumunta si Inday Sara doon. Kasi ang iniimbestigahan nila yung banta supposedly coming from her to the 3 government officials mentioned by her. Kung ang pag-uusapan grave threats, makukuha mo yung essence ng krimen na yun kung ginawa nga o hindi by just listening to what she said. At kailangan tingnan mo in context, hindi yung literal. Doon lang okay na yun Malalaman mo na kung may kaso o wala. At sa aking pananaw bilang abogado, matagal na natin pinaliwanag, walang krimen doon. At yun namang banta sa kanya, dapat noon pa, 1 taon niya lang sinasabi yan Dapat noon pa sila, kung talagang seryoso sila, inimbestigahan na nila, pinuntahan niya na. O pinuntahan na nila si Inday Sara tungkol doon. Marami naman na talagang gusto mag-secure kay BP Sara. Yun lang ang mga retired generals, retired colonels. May mga grupo yun. Security Vice President. Yung pinagkukuha yung mga political analyst na binibigyan nyo ng daan. Wala sa, hindi ko ano bang stature ng political analyst na yan? Wala sa realidad He doesn't know what real politics in this country is. Ang mga kunin yung mga analysis, yung kila Bubi, Tiglao, yan. Yung Kitpatad, yung mga dati ng matatagal ng nasa politika, nasa underground, umakyat, naging mga miyembro ng kabinete, yung mga gagaling, kaya alam po ninyo, sasabihin niya hindi magtatagumpay. Tagtagumpay na nga, na-file na nga. Yung impeachment complaint, makinig ka, analista, yung impeachment complaint, yan propaganda. Whether that will succeed or not, it destroys the image of the Vice President. Kaya yan, talagang sinadya nila yan. Propaganda laban sa kanya yan Napakalo na dinidemanda ka at ang dami mong mga sinasabing nilabag na batas, nagtatagumpay na sila. Yung mga politikong yan, marunong din yan. Alam nila, kahit na popular ang mga Duterte, doon sa mga distrito nila, pag nagbigay sila ng mga katakot-takot na ayuda, alam nila dahil mahirap, madaling ma-manipulate, madaling mapaniwala, mga vulnerable, open sa mga ganyan. Kaya, hindi maapektuhan. Maliban na lang kung doon mismo sa lugar na yon, yung mga tao doon hindi mo madadala dahil talagang solid na solid. At saka may mga natapos na edukasyon, hindi mo sila mabobola. Pero ang katotohanan, hindi naman ganyan The reality is, talagang ang elektorado bukas sa lahat ng uri ng number 1, pananakot, number 2, panghihikayat, number 3, pera,
Number 4, bribe. Pangalawa, utang na loob. Yan ang realidad dyan. Na ilalagay, Kaya- iluklok dyan sa Kamara at Senado. Attorney Sal. Kaya si Pastor Kibuloy, kailangan ilabas na natin yan para siya na manguna. Manguna. Ano namang latest doon sa Supreme Court? Ito ba para bigyan siya na... Pero kahit na walang Supreme Court, magpalabas na siya. Akala ko magpapalabas na siya ng mga statement na babasahin na natin dito sa program natin. Talagang importante yung mental health ng mga pulis. May mga hawak ng baril yan eh. Pag may hawak ka ng baril, Kada nababago 3 ang... taon sumasailalim Oh. Mukhang gusto pang magsalita. Hindi. Ay, narinig natin ulit yung boses ni Paul. Sige, Attorney Sal, ulitin mo yung sinabi mo. Importante yung mental health ng mga polis. Importante talaga mental health. Kasi pag hindi maayos, pag hindi normal ang takbo niyan, may hawak ng baril yan eh. Okay, kita mo. Pag may hawak ka ng baril, alam mo, tumatapang ang tao eh. Pag may hawak ng baril. Kaya dapat doon pa lang sa training, sa PNP, sa PMA, kung saan ba sila magte-train bilang pulis. Kailangan doon pa lang, babaguhin mo na. Pero alam mo, kahit na may training na gano'n, nag-uumpisa kaya sa bata eh. Yung growing up years mo, doon makikita. Pag hindi normal ang growing up years mo, wala, abnormal din ng kahinatnan mo. Kasi, Attorney Sal, no? Unang-una, from the very beginning, matagal niya lang sinasabi yung banda sa kanyang buhay. Pero hindi ba ang ginawa nila, instead na imbestigahan nila, tinanggalan nila ng security forces. Di ba tinanggal nila yung mga police na nagbabantay sa kanya? And then ngayon na naman, dahil lang nagkaroon lang ng insidente doon sa press conference, tinatanggalan na naman siya ng security force na galing sa AFP. Bakit ka magtitiwala kung yung mismong mga sandatang lakas na nagpo-provide ng security, tinatanggalan ka. Titiwala ka ba sa kanila? Kahit sinong tao, hindi na magtitiwala. Kaya naghahanap siya ngayon ng private security group para sa kanya. At hindi naman mawawalan sapagkat marami ang nagmamahal kay Inday Sara at marami ang nagbo-volunteer na to provide security. Pwede nga walang bayad pa eh. Kaya I can understand yung kanyang damdamin ngayon. Karma niya, hindi pangahalas yun. Talagang panahon na siguro para panagutan niya yung mga kalokohan niya nung mga nakaraan. Nang una, yung report, merong hinahabol yung polis. Yes. At nagpaputok. O paano naman nagkataon lang siya? Yan ang problema, guilty. Pag guilty ka, takot ka rin, madaganan ng gabundok na paghihiganti sa mga kalokohan mo. Yan ang problema. Guilty conscience kasi.